Magandang umaga muli mga kapatid. Sa ating mensahe po sa umaga po ito ay actually naano po ito na-freeze noong 2019. Nakita ko yung date, December 2019 nung tayo nagkaroon ng attempt na magkaroon po ng elders sa kongregasyon po natin, pero hindi natuloy. Pero hindi po sabihin na hindi natin itutuloy. So kailangan pa rin nating ituro na kinakailangan magkaroon tayo ng elders sa ating kongregasyon sapagkat ito kalooban ng Diyos. Ano po? So, elders. Pag sinabi nating elders, ito po yung mga namumuno sa loob ng isang local church. Di ba? Dito sa Acts chapter 20, para magkaroon lang po tayo ng background. Sa Acts chapter 20, na nagpapakalam si Apostle Paul sa ipatungo sa Jerusalem, pinatawag niya yung elders na taga-Epeso. Sa Acts 20 verse 17. Mula sa Mileto, ay nagpasugo siya sa Epeso at ipinatawag ang matatanda na iglesia. So ito yung elders of the church at Ephesus. Hindi ito mga ordinary matanda. Ito po yung may katungkulan sa loob ng church sa Ephesus. Sa verse 28, kausap pa rin niya itong mga elders na ito. Ingatan ninyo ang inyong sarili sa buong kawang, sa kaila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga tagapangasiwa. Doon sa lumang Tagalog, ginawa kayo maging obispo ngayon. O pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. So itong elders, sinatawag din po silang tagapangasiwa o bishops. Tinatawag rin po sila pastor. So ako po, hindi ako pastor. Ako isang maharap. Yung pastor, sila yung po tinatawag ng elders at bishop o tagapangasiwa. Doon po si Ephesians chapter 4 verse 11, pinagkalooban niya ang iba na maging apostol, at ang iba'y propeta, ang iba'y evangelista, yun ang maharap. Ang iba'y pastor, mag-grow. Yung pastor, sila rin po yung elders o obispo, tagapangasiwa. So ito po ang kalooban ng Diyos na kinakailangan sa isang local church magkaroon tayo ng tagapangasiwa o elders o pastors. So hindi po sinabi sa atin ng specific procedure sa Biblia. So kailangan po natin gawin ito ay sa prinsipyo ng Balang Silatan. Ngayon, ang pagpipili po rito, hindi naman botohan. Ito po ay dapat may pagnanasa yung mga maging mga elders. Hindi natin sila pipilitin. Dito sa 1 Timothy chapter 3, merong desire na maglingkod. Dapat ang salita kung sino man ay naghahangad na maging obispo, siya ay nagdanais ng mabuting gawa. So, may gusto mong elder o bishop o pastor, ito ay isang mabuting gawa. So, hindi ang pilitan. May ang kongregasyon ang pipili. Mamaya makikita natin mayroong qualifications ang mga nagnanais na maging elders o bishop o pastors. Pero ang pipili ay ang mga kapatid. Basahin natin. Therefore, brethren, seek out from among the 7 men of good reputation, full of the Holy Spirit and wisdom, whom we may appoint over this business. But we'll give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. Ito po isang halimbawa. Nagkaroon po ng pangangailangan yung kongregasyon sa Jerusalem ng mga tao na makakasiwa doon sa pagtulong sa mga babaeng bao. Hindi ang mga apostol ang pumili. Kundi ang mga kapatid ang pumili ganyan, na 7 tao upang gawin nila yung mga bagay na ito. In the same manner, pag tayo po ay pipili ng ating mga elders or bishops or pastors, tayo pipili ang mga kapatid ang pipili. Mula doon sa mga kapatid na inisip nilang qualified na maglingkod bilang tagapangasiwa ng kongregasyon. Nakita natin dito madaling procedure. Kahit tayo mga Kristiyano, pero mayroon pa ng human nature kuminsan. Pag tayo po ay nagnanais na maging tagapangasiwa sa loob ng kongregasyon,
pwede tayo qualified, ayos ba lang sulatan, minsan nagagalit. Nagkakaroon ng friction sa mga kapatid. So, kinakailangan tayo ay patnubayan ng pagpapagbaba at pagmamahal sa bawat isa, mga kapatid. Kung halimbawa, isang kandidato na gusto maging elder, o bishop, o pastor, ay hindi qualified. Kailangan niyang tanggapin niyo, no po, kung ito'y totoo. At pwede pa rin niyang improve ang sarili niya para in the future, kung magkaroon ng pangangailangan ng karagdagan sa mga tagapangasiwa, siya maging qualified na po. Marami na nakita po mga nangyari sa ibang kongregasyon na nagkakaroon siya ng friksyon. Hindi kailangan, ano po, ito'y kalooban ng Diyos. So magpakita tayo ng pagpapagbaba at pagmamahal sa isa't isa. Hindi tayo dapat pagtubayan ng pagkakaibang personal. Kung ayaw natin kapatid, personally. Hindi gano'n, kundi ba sa pamang spiritual maturity, ano po. Kung meron tayong objection sa isang kapatid, sa pagiging tagapangasiwa, pwede natin siya kausapin. Personally, ano po. Sabihin natin sa kanya na ang dahilan bakit para sa iyo hindi siya qualified. Para hindi naman siya mapahiya, ano po. So, yung makikita nating mahalagang bagay dapat natin taglay sa prosesong pagpipili po natin. Pagka meron tayo napili, yung evangelist o yung maharal, siya maglalagay. Hindi po ito ordination na nakita natin sa ibang mga dinaman. Hindi po gano'n. Hindi ito official ordination. Kasabihin lamang pakikilala na itong mga pinili, sila na ngayon na magiging tagapangasiwa sa kongregasyon. Na kailangan tayo sumunod sa kanila ayon sa pinag-uutos ng banal na kasulatan. So sa Titus chapter 1, si Titus ay isang mangangaral. Iniwan si ni Pablo sa Crete. Ano to? So hindi nakakalam kung ano yung Crete. Ito po isang malaking island south of Greece na medyo naiba sa pangkalatang kultura ng mga Grego. For this reason, I left you in Crete, that you should set in order the things that are lacking, and appoint elders in every city as I commanded you. So, sabihin, ang maaral na magsasabi at maglalagay, ito ang pinili natin maging elders, so mula ngayon tayo susunod sa kanila. Ayon sa palatuntunan na sinasabi ng Banal na Sulatan. So, susunod lang tayo kung sila'y nasa Banal na Sulatan. Pag wala, hindi tayo susunod, mga kapatid. So, ano yung qualifications? Mayroong qualifications, ano po? Ginababasahin natin yung qualifications sa 1 Timothy chapter 1, chapter 3, verses 1 to 6. Basahin natin, bago natin pag-aralan. Tapat ang salita. Kung sino man ay naghahangad na maging obispo, siya nagnanais ng mabuting gawain. Kailangan kanya. In other words, it's a must. Kailangan ng obispo ay walang kapintasan, not in the sense na wala siyang kasalanan. Generally, wala tayong masasabing masama laban sa kanya. Asawa ng isang babae, so ang obispo kailangan siya may asawa, mapagpigil, matino ang pag-iisip, kagalang-galang, mapagpatuloy ng panauhin, mahusay magturo, hindi mahilig sa alak, hindi mapusok, hindi mahinaw, hindi palaway at hindi maibig sa salpi. Dapat ay pinamamahalan niya mabuti ang kanyang sariling sangbahayan, sinusupil ang kanyang mga anak at may lubos na paggalang. Sapagkat ang sino man ay hindi marunong mamahala sa kanyang sariling sangbahayan, paano niya pangangalagaan ang iglesia ng Diyos? Hindi isang baguhan, bagong hikayat, baka siya'y magpalalo at mahulog sa kahatulan ng diablo. Ganon inulit lang po yan sa Titus chapter 1, 5 to 9. So yan, may qualifications. Tatlong criteria po yan, spiritual qualifications. Ano ibig sabihin nun? Is maturity as a Christian. Kanyang maturity bilang isang Christian. Domestic qualifications sa kanyang proven leadership sa pamilya niya. Pangatlo, personal qualifications sa karakter niya bilang isang Kristiyano. Yun ang tatlong categories na makikita natin kung sa binasa natin kanina. So punta tayo sa spiritual qualifications. Ano po? Of good Bible knowledge. Dahil tayo mga kasiwa sa kongregasyon ng mga kapatid. At ang ating patnubay ang salita ng Diyos. So kinakailangan meron silang mabuting kaalaman sa Biblia. Hindi naman ibig sabihin na alam nila yung buong Biblia. Wala lamang nakakaalam na ganun tao na po. In other words, meron silang
mabuting general knowledge ng Biblia. Alam nila kung tama at anong mali. Ano yung tamang aral at maling aral. Hindi naman ibig sabihin na memorize niya yung buong salita ng Diyos. Dito po sa Titus 1:9, holding fast the faithful word as he has been taught. Kung ano itinuro ng salita ng Diyos, doon lamang sa kanya. That he may be able by sound doctrine both to exhort and convict those who contradict him. So, ikay sila nakasiwa. So, pwede nilang gamitin ang kailang kaalaman sa Biblia para mangaral at convict yung mga wala sa katotohanan. Papatunayan nila sila wala sa katotohanan. Sa Tagalog, dapat na kanyang pinangahawakan mabuti ang tapat na salita na ayon sa turo upang makapangaral siya ng wastong aral at pabalaanan ang mga sumasalangat dito kanya. So, yun isang makikita nating spiritual qualification. Meron siyang good Bible knowledge. Alam niya yung pagtanggol, alam niya ituro ang salita ng Diyos. Able to teach. Siya makapagturo kanya. Alam niyo ang definition ng mahusay magturo, ay hindi naman yung mapagpatawa, o hindi yun. Ang mahusay magturo, basically, para sa akin, at ito talaga, general definition ng mahusay magturo. Pagka nailipat mo sa mga nakikinig, yung pagkaunawa at naunawaan nila, ikay mo pati magturo. Eh, wala namang, hindi ka naman kaya maghintay namin. Hindi naman gano'n. Kahit nakakaantok na magturo, kung naililipat mo sa nakikinig, yung tinuturo, mataintindihan nila, mahusay ka magturo. So, ibig sabihin na able to teach. A bishop then must be blameless, the husband of one wife, temperate, sober-minded, of good behavior, hospitable, able to teach. Meron siyang abilidad na magturo. Kailangan ng obispo ay walang kapintasan, asawa ng isang babae, makapigil, matino ang pag-iisip, kagalang-galang, mapagpatuloy ng panauhin, mahusay magturo. Sapat na makapagturo kahit doon sa lumang Biblia. Sapat na makapagturo, ibig sabihin. So, able to teach. Not a novice, hindi siya baguhan. Kasi pagka baguhan, at nilagay mo siya, bilang isang matanda o obispo o pastor, siya tagapangasiwa ng kongregasyon. By human nature, pagka baguhan at nilagay ka sa mataas na kalagayan, ikay nagpapalalo. Kaya nga po sa mga kumpanya, hindi sila naglalagay ng post na baguhan. Paano mangyayari ito? Lalaki yung ulo, no? Di ba? So, kailangan siya baguhan ganyan. Dito po sa verse 6, not a novice, lest being puffed up, yung aking ulo, ganyan, up with pride, he fall into the same condemnation as the devil. So, dito natin makikita isang clue kung bakit ang diablo ay nireject ng Diyos. So, yung nagpalalo ganyan. Gusto niya humigit sa Diyos. Tagalog, hindi isang bago hikayat, baka siya magpalalo at mahulog sa katulad ng diablo ganyan. So, hindi siya baguhan. Kaya nga po, elder kanya. So, meron na siyang katagalan sa pagiging Kristiyano. Good testimony. Pag sinabi natin good testimony, hindi yung pumunta sa harap at magpapatotoo. Ang testimony, yung pagkakilala sa iyo. Anong pagkakilala sa iyo? Moreover, you must have a good testimony among those who are outside. Anong pagkakilala sa iyo nang napasigla sa Kanya? Lest you fall into reproach and the snare of the devil. So, ibig sabihin, ikaw ay may mabuting pagkakilala sa iyo yung mga tao. Kanya. Sa tunay na kahulugan nun. Bukod dito, dapat din naman siya magkaroon ng mabuting patotoo mula sa mga nasa labas. Pag hindi Kristiyano sasabihin sa iyo, ay, mabuting tao yan. Wala kang masasabi dyan. Yun ang ibig sabihin, no? Baka siya mahulog sa kahihiyan ng bitag ng diablo. Sabi, halimbawa, meron kang problema, tapos naging elder kami, sasabihin sa iyo. Domestic qualifications with regards to his family. Husband of one wife. Kaya walang babaeng pastor. Nagtataka bakit sa ibang mga religion, meron babaeng pastor. Sabi niya, husband of one wife. So, lalaki yan. Kailangan naman husband of wife of one wife. Hindi pwede yun. O husband of one man. Hindi rin pwede yun. Husband of one wife. So, lalaki, may asawa, babae, kanya. A bishop then must be blameless, the husband of one wife.
So dito po, ako po isang at kabagay, alam ng mga kapatid to, ako po yung dating Katoliko, ano po. At nag-aaral po ako sa isang Katolikong universidad na ako nag-aaral. Yun ang question ko dati. Dahil meron kaming theology na subject noon, 4 actually, sa buong kurso. Tinatanong ko yan, bakit wala kayong asawa? Sabi ko. Kasi sinasabi ng Biblia, kailangan may asawa. Ito po isang malinaw na katunayan. Ito ang dapat, asawa ng isang babae. So, di pwede yung, sa bagay, kasalanan yung maraming asawa sa Biblia, actually. Sinasabi nun dito, meron siyang asawa. Hindi pwede binata, hindi pwede biyudo, may asawa. Kailangan ng obispo, walang kapintasan, asawa ng isang babae, mapagpigil, matino pag-iisip, kagalang-galang, patuloy ng panahon, mahusay magtulong, sapat na mga pagtulong. So, husband of one wife. Faithful children, meron siyang mga anak na tapat. Basically, ito yung pinag-uusapan. Nung sila'y nasa poder. Kasi pag matanda na yan, may sarili na kaisipan yan, di ba? Definitely, hindi na natin makakontrol niya kung naman naging kinahinat na kailan kaisipan. Dito makikita natin, basahin natin. So Titus 1:6, if a man is blameless, the husband of one wife, having faithful children, not accused of dissipation or insubordination. So obviously, nung sila'y lumalaki pa, wala silang nabalitaan sila magulo o lumalaban. So sila'y nasa otoridad na pinakikita niya sila'y lumalaki pa, sila'y nasa aking otoridad. Siya'y dapat na walang kapintasan, asawa ng isang babae, na kanyang mga anak ay mananampalataya na hindi napapalatayan ng paggugulo o pag-iiswail. Doon sa English nga, having faithful children, hindi min sabihin lahat ng anak niya. Having faithful children, ganyan. Ano pa? Rules his own house. Siya yung leader ng isang bayan. Alam niyo, ang tukso ng mga babae, mula pa ng panahon ni Eva, hanggang sa panahon natin ngayon, sila ang gustong mamuno ng isang bayan. Hindi pwede yun. Sa Biblia, ang lalaki namumuno ng isang bayan. Dito sa Timothy 3:4, one rules his own house well, having his children in submission with all reverence. So, hindi lang mga anak niya, pati ang asawa niya. Siya yung asawa niya, sumusunod sa kanya, pati ang kanya mga anak. Yun ang sinasabi ng dapat ay pinamamahalan niya mabuti ang kanya sariling isang bayan, sinusupin ng kanya mga anak at may lubos na paggalang. So, siya yung leader ng kanyang isang bayan. Yung makikita natin. His wife, kasama sa domestic qualification niya. Paano naman ang asawa niya? Likewise, their wives must be reverent, not slanderers, o marites, sa modernong panangalita, temperate, faithful in all things. Bagamat ang asawa nila, hindi naman na magiging tagapakasiwa, pero ipinakikita din ng isang lalaki, isang kapatid na lalaki, na gusto maging tagapakasiwa, na napapangasiwaan niya ang asawa niya. Hindi siya marites, in first place. Yung mga babae, karamihan, gano'n eh. Sabi nga, pag nag-uusap ang mga lalaki, generally speaking, importante pinag-uusapan nila. Basketball yan. O yan, sa politika, gano'n, etc. Pag babae nag-uusap, iba pinag-uusapan nila. Kaya hindi ka pwedeng sumali sa usapan ng babae kung lalaki ka. Ganyan din naman ang babae dapat na maging kagalang-galang, hindi mapanirang puri, kundi mapagpigil, tapat sa lahat ng mga bagay. So pati ang asawa niya, pinatutunayan din ng isang elder na pinangangasiwaan din ang asawa niya. Personal qualification. Yung karakter niya bilang tao. Number 1, blameless. Kailangan po nating liwanagin yan. Yung iba kasi, sinasabi nila, pag blameless, walang kasalanan. Walang taong gano'n. Walang tao na buhay sa mundong ito na hindi nagkasala. O hindi magkakasala. Walang taong gano'n. Pag sinabi natin blameless, ang general reputation niya ay mabuti. Wala tayong masasabing masama laban sa tao yun. Parang ganito. Kilala ko ba itong tao ito? Ay, wala akong masasabi diyan kanya. Yun ang blameless.
Pag sila, ay, nanakaw yan, kaya hindi blameless yun. Kasi may masasabi ka laban sa kanya. Kailangan natin unawain na tayo tao nagkakamali. Kahit mga Kristiyano, dito sa 1 John chapter 1. So, hindi yan literally walang kasalanan. Generally speaking, ang pamumuhay niya ay mabuti. Wala kang masasabing masama laban sa kanya-kanya. Sa 1 John chapter 1, verse 8. Kung sinasabi natin, kasama si Apostle John. Kung sinasabi natin, tayo'y walang kasalanan, present tense, dinadahin natin ang ating sarili at ang katotohanan wala sa ating ganyan. Kaya kung nagkasala sa Kristiyano, sabi sa verse 9, kung ipinapayag natin ang ating kasalanan, siya'y tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo nilinisin sa lahat ng kalikuan. Pag nagkasala sa Kristiyano, huminga ng tao sa Diyos. Verse 9, verse 10. Kung sinasabi natin tayo, hindi nagkasala, past tense. Ginagawa natin isang sinungaling at ang kanyang salita wala sa atin. Ang Diyos na nagsabi, lahat ay nagkasala nga at di nakaabot sa kalalatian ng Diyos. So ginagawa natin sa sinungaling. Not self-will. May taong gano'n. Gusto niya silang masusunod. Pagka gano'n lang tao, kahit saan siya pumunta may problema siya. Me or the highway. Kung ayaw mo sumunod, bumbas ka dyan. Hindi gano'n ang isang mangasiwa sa mga Kristiyano. Tandaan natin, ito ay parang collegial body, ito ay grupo, hindi isang tao. Elders in every church. May plurality, at least dalawa. So kailangan kasundo mo yung kasama mo at yung mga kapatid. Basahin po lang sa Titus 1:7, ano po? Not self-will. Pagka gano'n ng tao kahit siya sa pumunta, may problema siya. Kasi gusto niya silang masusunod eh. Kaya nakagpasahin po natin. Sapagkat ang obispo bilang katiwalang Diyos ay dapat ay walang kapintas, hindi mayabang, hindi magalitin, hindi maglalasing, hindi marahas, hindi sakim sa pakinabang. So, sa Tagalog, self-will, hindi sa mayabang. Self-will. Ibig sabihin, ang isang mangasiwa, nakikinig siya. Kung anong sasabihin ng iba. At titimbangin niya kung tama o hindi. Ayon sa salita ng Diyos. Not quick-tempered, gentle, o meek, hindi madaling magalit. Kasi ang tagapangasiwa sa loob ng kongregasyon, siyempre may problema dyan. Minsan may problema yung mga kapatid. Kailangan pag-usapan kung anong gagawin. So hindi dapat sagad magalit. Dapat makinig muna tayo sa sasabihin. Binasa na natin kanina, sapagkat ang obispo ay bilang katiwala ng Diyos ay dapat na walang kapintas, hindi mayabang, hindi magagaliting, hindi madaling magalit, not given to wine. Ito may controversial na qualification. Sabi nila, not given to wine. So yung Kristiyano pwedeng uminom. Hindi rin. In other words, katulad ng sino mang Kristiyano, hindi siya umiinom ng alak kanya. Lalo kung kayo magiging tagapangasiwa, dapat talaga hindi ka umiinom para maging halimbawa sa mga kapatid. Sa Titus 1:7, sapagkat ang obispo bilang katiwala ay dapat walang kapintasan, hindi mayabang, hindi magagalitin, hindi manglalasing. Alam yung salitang panglalasing. Hindi lagi kayo nalasing, hindi mo na alam ginagawa mo, hindi. Ang salitang drink sa Grego ay tinatawag na inceptive word. Kasama yung simula. In other words, hindi ka malalasing kung hindi ka uminom. So, hindi ka malasing kung ka uminom. Ganyan. So, not given to wine. Not greedy for money. Alam niyo ang mga obispo, ang mga elders, o mga pastors, sila nangasiwa sa buong kalakaran ng kongregasyon. Pati yung pananalapi. So, kailangan hindi sila sakim sa pakinabang. But ganito rin po sa 7. Hindi sakim sa pakinabang. Hindi sila interesado doon. Pagka-interesado sila doon, delikado yung kongregasyon. Kahit alam ang kalakaran ng mga tao, pag may gano'n, delikado yung kalakaran. Ilan may ipakita niya na kanyang paglilingkod at dahil sa pagkamangunan sa Diyos, hindi siya naman dahilan. Hospitable. Bakit gano'n? Ang hospitable ay yung mapagpatuloy. Hospitable, mapagpatuloy. Bakit gano'n? Dahil kung may mga suliranan ng mga kapatid, pupunta sila sa iyo kung ikay tagapangasiwa ng kongregasyon. Paano kung hindi ka mapagpatuloy?
So, patuloy ka. Welcome sila sa tentahanan para sabihin nila kung anong gusto nila sabihin o kahit magbisita lang. Ganyan. Kasi yan ang magiging kalakaran pag kita ng pangasiwa. Kahit kung Kristiyano tayo, dapat ang Kristiyano hospitable, kayo mapagpatuloy ng panauhin. Pero hindi sinasabi sa 1 Timothy chapter 3 verse 2. Hindi pwede yung ayaw mong papuntahan yung mataas bahay mo o ikay isang tagapangasiwa. Lover of what is good. In other words, kinapuputan mo yung masama. Kundi mapagpatuloy ng panahon, maibigay sa kabutihan. Yung sinabi natin what is good, yung tama. Iba naman yung kind. Yung kind, mabait yun. Good. Gusto mo yung tama. Palagi ka doon sa tama. Hindi ka ayaw mo doon sa mali. Sa Titus 1, yung din sinasabi sa atin, maibigay sa kabutihan niya. Yun ang kanyang kaisipan. Sober or sober-minded. Ang literal na kahulugan ng sober, free from the influence of intoxicant. So, hindi ka pwedeng, kasi ang ginagawa ng mga tagapangasiwa, sila nagde-decide para sa kongregasyon. So, kung hindi matino, kailangan pag-iisip o paano yun. Paano kung sila umiinom na alak, hindi ka makapag-iisip ng mabuti. So, kailangan mag-isip ng mabuti sa kapakanan ng kongregasyon. Kailangan kay sober. Dito po sa Tagalog, ito po ating matino ang pag-iisip natin. Just o matuwid. Makikita rin po natin. Banal kanya. So, pag sinabing yung matuwid, wala bago yung banal. Pag sinabing just, wala kang kinikilingan. Ika'y tumitimbang ayon sa katotohanan. Yan ang matuwid. Hindi ka bias, hindi ka prejudiced. So bago ka magkaroon ng desisyon, tinitignan mo yung katibayan kung ano talaga yung totoo. Yun ang just. Tulad ng Diyos. Siya just o matuwid kasi tumitingin siya sa katibayan. Siya yung banal. Ang salitang holy, ang ibig sabihin po ng salitang holy, ika'y hiwalay sa kasalanan. Nabasa natin kanina, yung posible na hindi ka magkamali. Iba naman po yung nagkamali ka at yung lumalakad ka sa mali. Magkaiba yun. So kung yun banal, hindi ka lumalakad sa mali kanya. O self-control. Kaya mong kontrol ng damdamin mo ang iyong sarili kanya. Kasi ito nga po, may pagkakataon na meron kang problema dapat ayusin sa kongregasyon. So kailangan self-control. Temperate o meek. Ito po ang salitang ito, mga kapatid, walang direct translation sa ating wika. Ang salitang meek, power under control. So nagpapailalim ka sa kalooban ng Diyos. Dito po sa 1 Timothy chapter 3 verse 2. Kailangan ng obispo ay walang kapintasan, nasawa na isang babae o pagpigil, matino pag-iisip, kagalang-galang, pagpatuloy ang panawin, mausin magtur, baka sa Tagalog yung kagalang-galang kanya. Good behavior, mabuting pag-uugali. So hindi siya bastos. Kasi mabuting pag-uugali. So ito yung mga personal qualification ng isang magiging elder. So nakita natin tatlong kategorya. Spiritual qualifications, dinapakita yung kanyang spiritual maturity. Domestic qualification, yung kanyang pamamahala sa kanyang pamilya. Yung personal qualification, yung pamamahala sa sarili niya. Kasi siya maging uliran sa mga kapatid. Sa 1 Peter chapter 5, hindi lang sila nangangasiwa ayon sa salita ng Diyos. Sila ay nangangasiwa bilang mga halimbawa, bilang uliran. Sa 1 Peter chapter 5, dito po sa verse 2, verse 3, napangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyong pangangasiwa na maglingkod bilang tagapangasiwa. Hindi sa palitan, kundi bukal sa loob, ayon sa kalooban ng Diyos. Na hindi dahil sa mahalin na pakinabang, kundi may sigasig. Huwag kayo maging Panginoon ng mga pinangasiwaan ninyo, kundi kayo maging mga halimbawa sa kawan kanya. Kaya mahalaga yung personal qualification mo, kayo maging uliran kanya sa mga kawan. Dapat kang tularan ng mga kapatid. So, utos po ng Diyos na sa bawat kongregasyon na tulad natin, dapat tayo magkaroon ng mga namumuno. At ang mga namumuno na yan, tinatawag na elders,
nagpapakilala pa na emphasis sa kailang edad at spiritual maturity. Overseers sa kailang pangangasiwa, silang nangangasiwa. At pastor sa kailang gawain, silang nangangalaga sa mga kapatid, ganyan. Katulad sila sa Acts chapter 20 verse 28. Makikita nyo, sila'y nangangasiwa at sila nangangalaga kanya sa pananampalataya ng mga kapatid. Hindi sila boss. Walang boss sa atin. Ang boss lang natin ang Panginoon. Sa Gawa chapter 20 verse 28, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, sa kanila'y ininagay kayo ng Espiritu Santo ng mga tagapangasiwa o bishop, upang pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Doon po sa New King James, to shepherd the church of God. Kaya tinatawag silang pastor. Ang salitang pastor, pastol. Yun ang ibig sabihin ng pastor, pastol ng hayop. Ngayon, hindi ka pastol ng hayop, pastol ko ng kaluluwa kanya. Kaya tinatawag silang pastor. So, kailangan nyo. Ito'y dapat bahagi ng ating pagtuturo. Ito lang ginagawa natin ngayon, takanang panahon. At ito yung goal ng isang local church. Ito ang goal natin. Umabot tayo doon sa kalagayan na meron tayong mga tagapangasiwa ayon sa kalooban ng Diyos. Dito sa Gawa, chapter 20, verse 27, wala tayong pinipili sa tinuturo natin. Itinuturo natin buong kapasyahan ng Diyos. Kanya. Wala tayong iniiwasang talata. Ito sabi ni Pablo, sapagkat hindi ko ipinagkait na ipahayag sa inyo ang buong kapasyahan ng Diyos. The whole counsel of God, yun ang ating itinuturo. At kasama dyan ang pagkakaroon ng elders. Ngayon, challenge mo sa atin lahat kung mga kalalakihan. Lalo po yung nagkakaedad na. Hindi matanda, nagkakaedad. Kasi ayaw nila pakinggan yung salitang matanda. Pero pag umabot ka ng 60, tanggapin mo na matanda ka na nun. Officially, legally, you're old. Senior citizen ka na. Pero hindi naman ibig sabihin kailangan 60 ka. Mature and qualified men, meron tayo, alam ko meron tayo, should step up and volunteer to serve God sa paraan na ito. Dahil may gantimpala rin yan. Sa 1 Peter chapter 5 verse 4, kung tayo may maglilingkod na maayos sa ganitong paraan, meron din naman tayong gantimpala na tatanggapin. Basahin natin. Meron karangal na bibigay sa atin ng Panginoon. Verse 4, at sa pagpapakita ng punong pastol ng ating punong nangangasiwa sa atin, ang ating Panginoon, tatanggapin ninyo ang hindi kumukupas na putong ng kalalatihan. Aside doon sa ating common obligation bilang mga Kristiyano, ito'y karagdagan na sa mga tao maglilingkod sa ganitong paraan at sila maglalong magkakaroon ng karapatan sa putong ng kalalatihan na ito. Hindi ko alam pagdating sa langit kung pareho-pareho wala ang ating kalagayan, hindi ko alam. Pero paano kung meron? Meron kung ano to? Mga apostol, ganito, ganyan. Di ba mas maganda na ikay nandun sa ganung kalagayan? Maliban pa doon sa ikaw ay nasa ordinaryong kalalatihan na ipinangako sa atin ng Diyos. Paano kung meron gano'n? Hindi ko alam. Wala nang sinasabi ng Biblia kung merong ranking sa langit. Hindi natin alam yun. Pero paano kung meron? Hindi ba magkaragdagan ng kalalatihan sa mga kalalaki na maglilipad sa ganitong paraan? So, sana pa rin ipanalangin po natin at huwag nating parang nilalagay lang sa tabi. Kailangan natin sure yung isipin. Kung ikay qualified, bakit hindi ka tumayo at maglingkod sa Panginoon? So, challenge po ito sa mga kakunti lang naman dito, di ba? Bibilang natin. Huwag tayo malungkot pag tayo kakunti lang. Tandaan ninyo, ang Panginoon, nung siya pumunta sa lupa at nagkaroon ng alagad, sa araw ng Pentecost, 120 lang na nakumbisi ng Panginoon. Sa loob ng 3 taon ng Panginoon na yun. At sabi ng Panginoon, kakunti lang kanya makasumpong sa masikip na daan. So, imbes na tayo mahiya, dapat tayo sumaya. Dahil nakaptan natin ang isang bagay na mahalaga na tayo makarating sa langit. So, ito po ating pangaral po sa mga po ito. Muli natin ibalik kay Brother wala po sa pagpapaawit.